Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga membro ng ICAPE Filipina Church. Ngayong araw ay araw ng linggo. Lahat tayo ay dapat lumapit sa ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang hinahanap ng ating Ama na sa langit. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang lalaking mayaman. Ito po ay kinuha ko mismo sa Biblia, ang paksa o ang paksa nito. Ito po ay nakasaad sa Lucas chapter 18 verses 18 to 27. Makikita natin dito sa talata nito na mayroong isang lalaking mayaman lumapit kay Jesus at mayroon siyang kailangan. At siya ay nagtanong kay Jesucristo. Dahil siya po ay isang pinuno ng bayan at siya ay napakayaman. Kaya itong lalaking mayaman, meron na po siyang kayamanan sa lupa. Ngunit lumapit siya kay Jesus dahil kailangan niya na meron din siyang kayamanan sa langit. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagtanong sa kanya. Makikita natin sa talata kung ano po ang usapin ng lalaking mayaman at si Jesus. Kaya makikita natin dito, dalawa lamang tao dito sa talata nag-uusap. Tingnan natin sa Lucas chapter 18 verses 18 to 27. Sabi rito, basahin ko muna, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong yan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Pakarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at makakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig yun, sapagkat siya napakayaman. Nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. Kaya sinabi ni Jesus, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga naroon nakikinig, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Ang mga bagay na hindi kayong kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Okay. Tingnan natin yung verse 18. Kung anong sinabi at kung anong kailangan ng lalaking mayaman. Sabi sa verse 18, nagtanong kay Jesus itong pinuno ng bayan, itong lalaking mayaman, "Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan?" So kanina po, binanggit ko po, itong lalaking mayaman, siya ay isang pinuno ng bayan. Kaya siya po ay may kayamanan sa lupa.
ang kayamanan niya, una, siya ay isang pinuno ng bayan. Mataas po ang edukasyon na nakamtam niya. Meron siyang pangalan sa lipunan. Meron siyang impluensya. Kaya dito, makikita mo, siya ay may kayamanan. At sabi sa talata na ating binasa, napakarami siyang pera. Siya ay isang lalaking mayaman. Kaya itong lalaking mayaman, meron na po siyang kayamanan sa mundo, sa lupa. Ngayon, kailangan din niya, gusto rin niya pala, na may kayamanan din siya sa langit. Kaya nagtanong siya kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin upang makamtam niya ang buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 19, sumagot si Jesus, ang Diyos lamang ang mabuti, dahil tinatawag na mabuti ang Diyos. Verse 20, alam mo ba ang mga utos? Tinanong ni Jesus. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Napansin po natin, ang sinabi ni Jesucristo, itong 5 utos ay kinuha niya sa 10 utos ng Diyos sa atin. Ang kinuha niyang utos ay sa ika-5 hanggang ika-9 na utos ng 10 utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Ngunit, ang sagot naman ng lalaking mayaman sa verse 21, sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Kaya makikita natin dito, kung sa pagsunod lang sa utos ng Diyos, itong lalaking mayaman, sinusunod niya. Tama po. Tapos sabi sa 22, pakarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at makakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Kaya makikita natin dito, ang gusto ng lalaking mayaman na mayroon siyang kayamanan din sa langit. Sabi sa verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig yun, sapagkat siya'y napakayaman. Verse 24, nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi rito, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay sinabi ni Jesus, tama po, na napakahirap. Napakahirap. Pero pwede, tama po. Ngunit napakahirap na pumasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa 25, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Ito binibigyan ni Jesus ang isang ilustrasyon na napakahirap na pumasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Dahil mas madali daw pumasok ang isang kamelyo, ang napakalaki, pumasok sa maliit na butas ng karayom. Paano mangyari yan? Tama po. Kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 26, nagtanong ang mga naroroon nakikinig, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Okay, dito sa verse 26, naintindihan yung mga tao nakikinig kay Jesus. Kaya nagtanong, sino pa kaya ang maliligtas? Kaya makikita natin dito sa talata, itong lalaking mayaman, hindi siya naligtas. Dito lang siya.
at wala siyang kayamanan sa langit. At hindi siya ligtas, ayon sa talata na atin binasa. Tama po. Sa verse 27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Okay, dito tayo. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Totoo naman, marami mga bagay na hindi kaya gawin ng tao, tama po. Ngunit ayon dito sa talata na ating binasa, meron dalawang bagay na hindi kaya gawin ng isang tao. Una, ang mga mayaman, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang mga mayayaman, hindi nila kaya gawin na ipagbili ang kanilang kayamanan at ipamigay sa mga mahihirap at sumunod sa Panginoon Hesus. Ito yung isa na sinasabi dito sa talata. Pangalawa naman, itong lalaking mayaman, hindi siya naligtas. Bagamat siya ay napakayaman sa lupa, ngunit ang kaligtasan hindi kaya gawin ng isang tao. Ngunit sabi ni Jesus, ngunit kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay. Pinaparating sa atin ng Panginoon Jesucristo na kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Dahil siya ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Tayo mga tao, limitado po ang ating mga kakayanan na gawin. Pwede natin sabihin ang aral na pinapaabot sa atin. Si Jesucristo, lahat ng bagay ay kaya niya gawin. Ngayon, itong dalawang bagay na hindi kaya gawin ng tao, nakasaad sa Biblia, dito sa talata ng ating tiningnan. Ikaw at ako, hipuin po ninyo ang inyong puso. Ikaw ba ay may katiyakan ng kaligtasan? Kung sakali ikaw ay pumanaw, may kayamanan ka ba sa langit? Kung ang sagot ng puso mo, oo, di mabuti. Kung sagot sa puso mo ay hindi ka sigurado, gawin na natin. Makikita natin dito sa lalaking mayaman. Lahat ng utos ng Diyos, sinusunod niya. Ngunit sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, madaming panahon na maririnig mo ang tinig ng Diyos mula sa banal na Espiritu na may pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Sigurado yan. Ngunit, tayo ba sumusunod sa gusto ng Panginoon Diyos na gawin natin ang isang bagay? O hindi natin ginagawa yung mga bagay na may pinapagawa sa atin ng Panginoon? Alam po ninyo kung bakit. Ayon dito sa talata, hindi sumunod ang lalaking mayaman sa gusto ng Panginoon Hesus na ipagbili, kaya hindi siya naligtas. Tama po? Hindi siya naligtas. Ayon sa dito sa talata, hindi ako nagsasabi nito. Ayon dito sa talata, hindi siya ligtas. Kaya alam po ninyo mga kapatid, tayo, binanggit ko na po kanina, na tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano, isang anak ng Diyos. Madalas sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gawin natin ito at huwag natin gawin ito. Huwag mo gawin ito. Ito ang gawin mo. Sumusunod ba tayo, mga kapatid? Sumusunod ba tayo? Kaya itong talata at mensahe na pinapaabot sa atin ng Panginoon Jesucristo,
maging obedient tayo sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kung ganun po, makakaroon tayo ng kayamanan sa langit. Hindi lamang kayamanan sa lupa. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Ito po ay galing sa banal na kasulatan at nakita natin ang mga sinasabi ni Jesucristo. Kaya dapat tayo maging masunurin, obedient, kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos sa ating konsensya. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Mula po kami tinanggap ang aming Panginoon sa aming buhay. Kami po ay binigyan mo ng karapatan na maging inyong anak. Mula nung araw na yan, kami po ay sumusunod sa inyong utos, sa inyong banal na kasulatan. At alam din namin at naririnig din namin sa amin araw-araw na buhay. Madalas may sinasabi ka sa amin na ito ang aming gagawin, ito ang hindi namin dapat gawin. Tulungan po ninyo bawat isa sa amin na makaroon ng isang puso na obedient doon sa sinasabi mong salita. Upang kami po ay makakaroon din ng kayamanan sa langit. Mamuhay kami ng mabuti. Mamuhay kami ng isang anak na masunurin sa inyong salita. Alam ko po, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, kung meron po kaming ginagawa na hindi ayon sa gusto mo, nagsasalita ang banal na Espiritu sa amin Espiritu. Tulungan po ninyo kami sumunod sa iyong tinig. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.